Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na Kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanilang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayoy, itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salitang nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng Kanyang ginawang banal. Hindi ko hinangad ang ginto, pilak o pananamit ni numan. Alam ninyo, nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak na yumakap at humalik kay Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila muling makikita. At siya'y inihatid nila sa sakayan ng barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng mga tao sa sanlibutan ito, sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin
taga-sanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paano isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko sa iyo ang aking sarili, upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Holy Father, keep them safe by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one, just as you and I are one. While I was with them, I kept them safe by the power of your name, the name you gave me. I protected them, and not one of them was lost, except the man who was bound to be lost, so that the scripture might come true. And now I am coming to you, and I say these things in the world, so that they might have my joy in their hearts in all its fullness. I gave them your message, and the world hated them, because they do not belong to the world, just as I do not belong to the world. But I do not ask you to take them out of the world, but I do ask you to keep them safe from the evil one. Just as I do not belong to the world, they do not belong to the world. Dedicate them to yourself by means of the truth. Your word is truth. I sent them into the world just as you sent me into the world. And for their sake, I dedicate myself to you in order that they, too, may be truly dedicated to you.